Ito naman mga kabayan ang maglulocate tayo ng ulnar artery. Ito yung ating ugat sa pulsuhan. So yan yung pinakamabilis na paglulocate ng artery mga kabayan. So sa mga baguhan na nag-i-embalm, ito yung pinakamabilis na pamamaraan para tayo makapag-introduce ng embalming solution. So ito yung pulsuhan yan natin. So dito tayo kukuha. Huwag itong nanditong ugat. Hindi yan. So dito tayo kukuha. So dyan sa parting yan. So ikakat natin to mga kabayan. So yan. Ito yung for embalming tutorial lang to mga kabayan. Yan. Yan natin lulukitin yan. Gamit ang forceps. Dalawang forceps yan. So yan. Kung makikita nyo yan. So medyo maganit lang yan mga kabayan. Kasi ang forceps naman hindi naman matalas yan. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo, hindi yung maputing yan kasi yan ay gatil yan. Yan. Yung gatil yan, hindi yan. Ito yun, oh. Ayan. Ayan. Makikita nyo. Yan yung ugat natin dyan na i-injika ng embalming solution. Dyan tayo nag-i-introduce ng embalming solution. So kailangan lang dito, pag dito kayo kukuha sa ulnar artery, ay kailangan maliit lang ang ating gamit na karayom or arterial tube. Ano po? Yan, ganyan ang kabayan. Ha? So kailangan nyo lang linisin para pag introduce nyo ng tube, maluwag siya. So yan, yan na yun. Yan. Tapos lalagyan nyo ng tali, tigkabila. Yan. Suotan nyo dyan. Yan. Kabila. Yan. So, ganyan lang yan mga kabayan. So, pwede ka na mag-inject ng gamot dyan. Yan. Ganyan ang pamamaraan ng pag-iimbal mga kabayan. Mabuti na yung nalalaman nyo kung ano yung ginagawa ng mga embalmer. Yan. So yan yung pinakamabilis na pamamaraan. So ikakat yan ng blade. Yan. Yan. Cut yan. Tapos ito yung arterial tube. So dyan yan i-inject. So yun. So yan. Tapos isasara nyo na yan. Pwede na kayo mag-introduce ng gamot dito yung hose. So yun lang mga kabayan ang pag-locate ng ulnar artery. So pakishare na rin ang ating video kung may natutunan tayo. Maraming salamat po sa inyo pang panonood mga kabayan. Thank you, thank you.